Claudio here. And if you find value sa maririnig ninyo in the next couple of minutes, pa-click yung heart, comment, and share. Tag nyo mga kaibigan nyo dito. And kung first time mong makikinig sa akin, type mo dyan first time. Kung hindi naman, drop mo yung name and location mo para ma-shout out kita. Yan, no? So, actually, first time kong gamitin tong tinry ko lang dito sa browser ko. Tapos, nilagay ko yung... Dito ako nag-live kasi usually ginagamit ko StreamYard eh. But I'll try. Try ko to, no? So, specific lang to dito sa page ko sa Gerard Claudio because gusto ko mas maging specific ako when it comes to network marketing trainings. Na-realize ko na marami nagpa-follow sa akin dito na mga network marketers from other companies as well. So, so yung topic natin for tonight, I believe marami dito makaka-relate, no? Regardless, guys, kasi marami nagsasabi kanina, may nag-comment na ano daw, traditional network marketing daw yung tinuturo ko. Let me address to you one thing about traditional network marketing or non-traditional network marketing or modern way of building the business. Every step of that requires skills. So ibig sabihin, whether you do it online or whether you do it offline, both requires skills. Pero isang bagay lang gusto kong maintindihan ng bawat isa, that the very basic and the very core of the network marketing business starts with your face-to-face encounter. That's my personal opinion. Personal opinion ko yun. Bakit ko sinasabi yun? Kasi maraming karamihan sinasabi na, hindi, ano kami, modern kami. Which is in fact, ang sinasabi ng modern sila ay sales funnel. Naka-sales funnel sila, tapos naka-automated yung presentation nila. Pero ito lang isang bagay na gusto kong i-emphasize dito. Kahit naka-automated yung presentation mo, kahit naka-automated yung naka-funnel ka, kung hindi ka marunong mag-create ng offer, tsaka hindi ka marunong mag-create ng traffic, kaya madalas sa mga tao dito, I don't know kung nakaka-relate yung karamihan na nandito, na FB ads ka pero wala pa rin nagjo-join. O nag-FB ads ka, kumbaga ang laki na ng ginastos mo sa FB ads pero walang conversion na nangyayari. Tama? So, yun usually yung sinasabi na karamihan, modern kami kasi hindi na kami traditional na mag-face-to-face ka, bakbakan, ganun, presentation. Which is agree ako doon. Agree ako doon, no? In fact, you can even build your business right now na wala kang presentation. But the very core and the very basic ng business mo sa network marketing is nakabase yan sa face-to-face presentation. So, kaya yung mga first time ko right now, lalo na ngayon yung mga bago kong mga sign up, yung bago kong sign up, ang ginagawa ko sa kanila, pinapakita ko sa nila yung pinaka-framework nila. Ibig sabihin, ito yung stair step mo. Ito yung process na susundin natin. Which means, tuturuan kita ng automated way of building the business, which is that's what I'm building right now in our team. Pero, mag-uumpisa muna tayo dito sa pag-approach mo ng warm or hot market mo. Bakit? Kasi sa pag-share mo sa hot and warm market mo, and then pag i-interact mo sa tao, matututo ka ng closing, matututo ka ng pag-handle ng questions ng client mo, ng prospect mo, makukuha mo yun doon. No? Unless, okay? Unless, talagang may experience ka na sa network marketing. So, kung may experience ka na sa network marketing, of course, you can jump into another way, no? So anyway, John Michael Chu, magandang gabi sa inyo, no? By the way, if you're listening to me right now, drop mo din yung name and location mo para ma-shoutout kita, okay? So pag-uusapan natin sa gabing ito is all about, we'll be talking about how to handle objections. Okay, so, hindi pala objection. How to handle negative comments. Yung ba yung title ko? Oh, yan. Tama, no? Paano tayo mag-handle? Paano mo i-handle pag super negative na? Or, sunod-sunod yung rejection mo? Sino nakaka-relate doon? Sino nakaka-relate sa inyo na meron kang prospect, pero parang marami kang prospect, nakaka-invite ka, pero halos tuloy-tuloy yung rejection sa'yo. Parang either sininzone ka, in-inbox zone ka, or nag-no sa'yo, or hindi naman, some of you are experiencing na parang nag-yes na sa'yo, bigla nag-change yung mind, or nag-yes na sa'yo, hindi na nagre-reply sa'yo. Tama ba? John Michael Chu, ako po, yan, from Taytay Rizal. Magandang gabi sa inyo. Okay? So, by the way, if you're listening to me right now, I hope makatulong sa'yo to. So, yun ang gusto kong i-address sa inyo right now because the moment na ma-address mo kung paano hina-handle yung mga negative na client or yung mga clients na alam mo yun na nire-reject ka, mas magiging powerful ka. Okay? So, ako po coach lagi reject Carl Namkiko. Okay. Now, ito po yung isang bagay bibigyan ko kayo ng sasagutin ko yung tanong, no. This is one thing na na-realize ko. People often say na modern way yung pag-build namin ng business, hindi kami nagta-traditional. You have to understand na merong degree of communication. So, pag ako nag face-to-face sa prospect ko, okay,
mas mataas yung chances na magbe-build agad immediately yung rapport namin dalawa. Kasi nagkikita kami. So, ibig sabihin, mas mataas yung chances na magtiwala siya kasi nakikita niya ako. Nakuha. So, mas mataas yung chances na nakikita niya ako, tama? So, mas mataas siya mag-join siya. Versus, kung hindi ko kilala tong prospect, tapos, sinendan ko lang siya ng link na hindi niya ako kilala, do you think saan yung mas mataas yung chances mag-pain? Of course, yung pinakauna. So, ang ibig kong, kaya, ang ibig kong sabihin dito, what I wanted to emphasize is, each level of your exposure sa prospect mo, may pros and cons yan. May pros and cons. May pros and cons pag nagpe-face-to-face ka, may pros and cons pag online ka, magpa-pros and cons pag nag-zoom ka, may pros and cons kapag kapag nagsisend ka ng link. So, kailangan mo maintindihan yon kasi a lot of people are diving into the idea of modern kami ganito, pero hindi nila naintindihan. They're ignorant about, sorry to say this, no, they're ignorant about the pros and cons that at the end of the day, yung kinakausap mo on the other side of the phone is also a human being na pareho mo, na may isip, may emotion, at saka may decision making. Nakuha ba? Right? So, akala kasi natin, hindi, set up ko lang, tapos magpapasok lang yung funnel sa akin. Hindi totoo yun, guys. Pag hindi ka marunong mag-create ng traffic sa ano mo, sa funnel mo, kahit ano pa yan, no? Kahit kung hindi ka marunong mag-create ng bagong offer, may traffic ka, pero hindi mo ma-convince yung tao na pupunta dun sa page mo na talagang alam mo yung maganda yung offer mo sa kanila, hindi sila manonood sa'yo. Kahit manood yan, saka hindi naman kahit hindi ka convince yung webinar mo, hindi rin sila magpe-pay in sa'yo. And lahat po yan, actually, bigyan kita ng idea, tinuro ko yan lahat doon sa Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Okay? So, yeah, wow. Good job, John Michael Chu, no? Good job. So, basically, yun yung gusto ko i-emphasize dito. But, in the other hand, gusto ko kayong bigyan ng mindset. Okay? Mag-usap pa tayo ng mentality dito. Okay? Kasi regardless kung nag-offline ka o nag-online ka, or regardless kung whatever side, which may mga set of expectations tayo na minsan nafo-frustrate tayo sa resulta natin sa business kasi hindi natin na-meet. Tama ba? For example, ang offer mo sa tao is home-based, tapos wala kang gagawin dito, relax ka lang dito, tapos ikaw napapressure ka rin sa business mo kasi wala ka pa nagpe-pay in. Tama ba? Gets yung bibig kong sabihin. So, ano gusto ko i-emphasize dito? Kapag negative ang client, it depends on the degree of negativity. Ulitin ko ulit. Kapag negative yung prospect, it depends on the level of negativity ng prospect. Anong ibig kong sabihin dito? What I mean is, ang ibig kong sabihin, marami kasi sa atin, like, marami kasi ako mga associate ganito, no? Pag tinanong ko sila, kamusta na yung prospect mo? Sasabihin nila sa akin, coach, negative eh. Gerard, negative eh. Sabi ko, anong ibig mong sabihin ng negative? So, na-realize ko, yung tanong ko na anong ibig sabihin mo ng negative, ano yung ibig sabihin mo ng negative? Iba-iba palang interpretation ng mga associate doon. So, ibig sabihin, meron akong isang associate, nag-no lang yung client niya sa kanya, akala niya negative na. So, ngayon, tinanong ko siya. Sabi ko, bakit nag-no? Sabi niya, kasi sir, kasi Gerard, meron siyang pupuntahan. Busy siya. So, sabi ko sa kanya, hindi negative yun. Hindi lang siya available. Nakuha? Right? Hindi lang siya available. So, may mga associate at saka may mga distributor na akala nila basta hindi na pumunta sa presentation, hindi na negative na agad. Para kasi sa akin, pag sinabi mong negative talaga sa networking. Yung tipo pag sinabi, pyramiding yan, mangluloko yan, lahat nasa taas ng kumikita, yun negative yun. Pero even that, nasasagot yun. Okay? So, it depends on the level of negativity ng ibig nating sabihin ng negative. Nakuha nyo ba? Okay? So, there are associates and distributors na hindi lang dumating yung prospect nila, akala negative na. Malay mo, along the way, baka may nangyari, di ba? Nakuha nyo ba? So, at some point, at any time, nagiging emotional tayong mga distributors dahil nga, para alam mo yun, parang before, kung hindi ka naman naging network marketing, wala ka naman pakialam, di ba? Parang, for example, pag in-invite mo sila sa party, tapos hindi sila umatin, okay lang naman, di ba? O for example, in-invite mo na sa kung saan mo sila in-invite, di ba? Parang, legala tayo. Pag hindi sila dumating, okay lang naman. Pero nag-network marketing ka na, 'di ba? No, nag-network marketing ka na, parang nagiging emotional ka na, parang lahat na i-interpret mo na, bakit ganito sila, hindi sila dumating, masamang tao ba ako, ayaw ba nila sa akin, pangit ba ako, hindi nila ako suportahan, bakit masama ba 'tong ginagawa ko? Alam mo 'yun, 'di ba? Sino nakaka-relate doon? At some point nagiging emotional ka na doon sa proseso ng pagbe-build mo ng business. Where in fact, people has their own lives as well. Okay? You have to understand, hindi lang ikaw ang kinakausap ng prospect mo. Okay? Hindi lang ikaw yung kinakausap niya. Maraming part ng buhay niya na busy din siya.
Right? So, the mere fact na nag-reply sa'yo yan, advantage sa'yo yon. Okay? Nakuha nyo ba yon? So, pero ang gusto kong i-emphasize dito guys is, hindi lahat ng negative na akala nating negative, negative talaga. At some point, the way lang natin na-interpret. Kasi nga, nagiging emotional tayo, tsaka pinipersonal natin lahat. Kaya, ang isang bagay na talaga napag-aralan ko early on sa business ko sa network marketing, wag mong pepersonalin ang mga reaction ng mga prospect mo. Agree ba kayo? Wag mong pepersonalin ang mga reaksyon ng prospect mo. Ako ba? Right. Parang ganito lang yan, no? Parang, you have to understand na kung meron kang anak, pag may anak ka, yung anak mo is ayaw kumain ng gulay at nag-refuse kung kumain ng gulay, hindi ibig sabihin na hindi ka na mahal ng anak mo. It simply shows na ayaw niya ng gulay. Ayaw niya yung gulay, hindi ka ayaw niya. Nakuha ba? So most of us, parang pinipersonal natin na pag hindi nag-pay in yung client natin, hindi nag-pay in yung prospect natin, o hindi bumili ng product sa'yo, akala natin tayo yung ayaw. Hindi tayo yung ayaw. Yung binibenta mo, yung ino-offer mo. Are you learning? Type yung learning sa my comments kung natututo kayo sinasabi ko. Or may aha moment ka, type siya, aha. Okay, click mo yung heart as well. No? Or click mo na rin yung share if you find this valuable. Nakuha ba? So, pag negative ang prospect, kailangan maging objective tayo. Hindi tayo dapat maging emotional about it. Okay? So, that's number one. Another thing, if ang prospect is negative, may negative comment na siya. Example, sinabi niya, ay, ayoko niyan kasi, hindi naman lahat kumikita dyan. Tama? May ganon. Or, hindi naman lahat, yung mayaman dyan, nasa taas lang, nasa tuktok lang yung mayaman. Ngayon, pag yun ang sagot, ibang usapan yon. So yun, i-address mo yun. Kakausapin mo ngayon yung prospect. 'Di ba? Usually ako, pag ganun yung mga negative ang prospect sa network marketing industry, kinakausap ko, ano ba yung experience? Kasi usually, magiging negative yan kung may experience yan. But technically speaking, there are prospects as well na negative lang sila yung sasabihin nila sa'yo, pero wala silang experience. Tulad ko, nung nagsimula ako sa business na to, several years ago, negative ako pero hindi ko alam kung negative ako. Kaya curious ako, nasa curious stage ako. Yung tipong parang, narinig ko yung ganyang business, di ba? Yan yung nagre-recruit ka, tapos bibuild ka ng pyramid mo, mga ganon. Ganon yung mindset ko before. Pero nung naintindihan ko at saka na-educate ako sa industry ng network marketing, nag-iba yung pananaw ko. Okay? So, address mo na ng tama. So, how are you going to address this? Wag ka magiging defensive. Again, you have to understand, hindi lang to sa network marketing. Sa buhay, mahihirapan kang umangat if you make yourself always the issue. Nakuha nyo ba? Imagine niyo to, nasa relationship ka. Okay, let's set aside network marketing for a while sa gilid. Let's talk about your relationship with your girlfriend. Kung may girlfriend ka or may boyfriend ka right now or may asawa ka right now, 'di ba ang hirap makipagrelasyon sa isang tao na konting sasabihin mo lang, iiyak at saka feeling niya tinitira na siya at saka parang feeling niya personally you're attacking that ina-attack mo na siya. 'Di ba? Parang ganoon, parang that person makes him or herself as always an issue. So parang nagtitiptoe ka doon sa relationship niyo. Tama ba? May mga ganun tao usually na parang akala nila lahat ng issue sa kanila eh. Right? So, same goes with your network marketing business. You don't make yourself the issue when people say no. It's simply as simple as this. Hindi lang sila ready or ayaw nila yung offer mo. And you have to admit the fact na hindi lahat gugustuhin yung offer mo. And isang bagay lang gusto kong sabihin sa inyo, hindi lahat magugustuhan at hindi kailangan lahat magustuhan. Nakuha? In fact, kung titinan mo ang compensation plan ng kumpanya mo right now, anong napansin mo? Ilan ang kailangan mo na leader sa organization mo na personally nagpo-produce para yumaman ka talaga in your basis of your yaman? Kukunti lang guys, hindi mo kailangan libo. Personally, maybe in your organization, depende sa compensation plan, yung possible, kailangan mo lang ng 10 tao na sasabay sa'yo, 20 para kumita ka ng malaki. 20 lang. Hindi mo kailangan 1,000 na tao. You just need 20 solid leaders who will run and join with you in your network marketing journey. Pwede ka talagang super yaman ka na talagang, alam mo yun, mas nagkakaroon ka na mas maraming oras, which is leverage ka na sa time mo. Hindi mo kailangan 1,000. So, anong gusto ko i-point out? Ibig sabihin, hindi kailangan lahat mag-join sa'yo. Tama? At isang bagay pa, hindi mo kailangan pilitin lahat na mag-join sa'yo. Are you learning? Type nyo learning sa my comments kung natututo kayo. Type nyo learning. Okay? And then if you're first time listening to me, type mo dyan sa my comments. First time ko di naman drop yung name o location. Okay? So, ibig sabihin, hindi lahat kailangan mag-join. So, say, Jared, bakit natin nagpa-present? Kung hindi naman pala lahat mag-join. Kasi hindi mo alam kung sino mag-join. Tama? Paano mo ngayon malalaman kung sino mag-join? Hindi ka mag-invite. Tama? Right?
Paano ka malalaman kung hindi mo itatry na mag-meet up or mag-send ng link or mang gagawin mo, nag-FB ads ka or nagko-content ka, regardless kung ano man. But ipapamalo naman kung hindi ka mag-offer. Agree ba? So, importante yun. Kaya ka nag-offer kasi di mo alam. That's where the magic comes in. And this is where the work comes in. Ang trabaho nagsisimula dahil hinahanap mo ngayon itong mga tao na making part ng organization mo. Again, hindi libong kailangan mo. Maybe 5, 10, or a couple of people pwedeng mag-shift and magbago yung takbo ng network marketing business mo. Exciting ba? 'Di ba? Exciting yun. Exciting na isipin yun. 'Di ba? Ngayon, what about, ano yung gagawin ko ngayon, Gerard, um, kung maraming scene zone? Okay? So, dalawa bagay yung gagawin mo dyan. I-assess mo ngayon kung bakit ka na si scene zone. Either, okay, wala ka pang na-establish na relationship na sa kinakausap mo. Possible yon, number 1. Number 2, possible lang talaga na yung kinakausap mo is by nature hindi talaga interesado. Alam mo, may certain market lang talaga na hindi talaga interesado. Possible yon. Okay, pero most probably, usually, relationship factor yun eh. So, my suggestion, ano yung magiging suggestion ko sa inyo? Kung gusto nyo ma-lessen yung rejection nyo, lalo na kung yung strategy ninyo is nagsisend kayo ng link, or nagsisend yung style, nagsisend kayo ng link, kailangan magpakita ka sa social media. If you're using social media to connect with your prospect, then you have to be visible in social media. When I say visible in social media, you have to be really visible in social media. Kaya rin yun yung tinuro ko dyan sa Pinoy Network Marketing Success Blueprint. Ano ba yung tamang strategy? Ano pa yung tamang approach? Paano ka maging present sa social media na effective siya? Tama? People thought it's just about posting and sharing and whatever. No, there are dynamics and you would be surprised how simple it is, pero most people don't know how to do it. Okay? So, bakit ko sinasabi yun? You have to be present in social media. Kasi ito lang yan. No? Kung, ngayon, Gerard, ayoko kasi mag-post sa social media. No problem kung ayaw mo mag-post sa social media. Okay? Walang problema yon. Kaya lang, kung ayaw mo post social media, the biggest factor there is, pinakamalaking factor dyan is, hindi nakakabuild yung trust level mo dun sa tao. Okay? So, very important yon. Ngayon, tulad nito, sinabi ni John Michael Chu, paano kung nag-click siya sa FB ads mo at saka automated? Okay, what if kung automated siya? Ang labanan dyan is yung offer mo. So, pag nag-click ako, yung sales page mo ba, o yung sales funnel page na front is, masasagot ba nito yung tanong ko? So, sobrang halaga nun. Kung nag-click, pero kung hindi nag-click, tingnan mo yung FB ads creatives mo. Ibig sabihin, yung headline mo, titignan mo kung ano yung nilagay mo sa headline, nilagay mo dun sa details, at paano mo siya ginawa yung creatives mo. Maybe a poster or a video. Okay? Pero kung nag-click siya, at hindi siya nagtuloy doon sa may kung anumang content, maybe nag-send ka ng PDF, or nag-webinar ka, kung hindi siya nagtuloy sa webinar, there is something you need to improve with a sales, yung sa landing page mo. Yung pinaka-front, yung may email, nagsasend ka ng email, ganon. Pero, kung nagtuloy siya sa webinar at hindi siya nag-sign up, good sign yun kasi pwede mo siyang ma-follow up. Yet, titingnan mo yung number of people na nakakapanood, ano yung turnaround rate niya. So, malaking factor din yun. Right? So, yun yung mga questions na kailangan lang natin sagutin. But technically speaking, overall, the thing here is, regardless if you're offline or online, you're doing automated or whatever, so nag-FB ads ka, it's all about you thinking with a mentality ganito. Ang goal ko ngayon, mag-o-offer ako sa tao kasi gusto kong ma-solve ang problema ng mga tao. Nakuha ba? Ang goal ko is mag-o-offer ako sa mga tao dahil ang goal ko is makatulong sa kanila. So ngayon, the question there now is, paano kong ipe-present in a way itong ino-offer ko na maintindihan nila na makakatulong to sa kanila? So malaking factor 'yon. Alright? So, that's one. Right? But technically, if there is a consistent rejection, lalo na kung nagsisend ka lang mano-mano, like nagsisend ka and all, yun yung isang factor na gusto ko i-consider mo, yung trust level. Guys, kahit nag-FB ads ka, malaki pa rin yung factor ng trust level. Malaki pa rin yung factor ng trust level. Right? So, hindi nawawala yon. Hindi nawawala yung trust factor kahit FB ads ka, kahit organic pa yan. Kahit face-to-face pa yan, kahit mano-mano pa yan, kahit cold calling man yung ginagawa mo, malaking factor yung, so it's the way how you will build really the trust level sa tao. So, isang bagay pa na-realize ko, people are really negative
Because you have to understand na malaking factor doon na ang mga tao negative sila kasi hindi nila naiintindihan. So, dalawang bagay yan. Dalawang bagay ito. Example, kung ang product niyo is multivitamins, sabihin natin, example lang kung ang produkto niyo is multivitamins, sino yung mas malaki yung chances na bumili? Yun bang hindi nagva-vitamins before? Or yung nagva-vitamins na siya, ibang brand nga lang? Siyempre, yung nagva-vitamins, di ba? So, if you want to shorten the educating time or yung convincing time, piliin mo na yung mga tao na alam mo na bibili ng offer mo. Ako ba? Piliin mo na yung tao na bibili ng offer mo. Kahit sa business, di ba? So, people thought na lahat prospectin mo. Actually, sa totoo, hindi mo nga kailangan lahat prospectin eh. Kailangan mo lang makita kung sino yung kailangan mong tao na sasabay sa organization mo. Pero, kailangan mo rin i-consider na sino ba itong mga taong to. Example, we could target people na open na talaga sa business. You can target people na may negosyo na sila. Kasi itong mga taong to, sanay na yan sila mag-capital. Kasi may negosyo sila eh. Versus, yung tao na talagang super negative. Sino sa inyo dito naka-experience ng ganito? Okay? Sino sa inyo dito sino naka-experience nito na yung prospect mo, gustong-gusto mo siyang mag-join, lahat na in-explain mo sa kanya, at the end of the day, yung usapan ninyo, hindi kayo mag-click dalawa. At the end of the day, grabe na yung effort mo, grabe na yung energy mo, grabe na yung binigay mo sa kanya na effort lahat-lahat. At the end of the day, negative pa rin siya. Di ba bakit yung ganun? Kasi minsan may mga, I don't know kung napapansin nyo to sa mga trainings natin, sa mga network marketing companies natin, lalo na mga motivational trainings. Napapansin nyo, madalas kasi na sinasabi, may mga speakers kasi sinasabi ganito, dati negative ako sa networking. Super negative ako. Kailan sinagalan ako ng kaibigan ko. Di ba mga ganun kayo? Sino nakaka-relate doon? Type nyo relate sa may comment. Di ba naririnig palagi natin yon? So ikaw naman, pag narinig mo yun, okay, negative. So tsatsagain ko lahat ng negative. Try mong tsagain lahat ng negative. Maniwala ka sa akin, hindi matatapos ng taon, drain na drain ka sa networking business mo. Because the energy, imagine nyo na to yung energy na ibibigay mo sa isang negative, it would be 5 to 10 times more than the energy na ibibigay mo sa isang tao na willing tsaka ready na siyang bumili. Willing na siya mag-join tsaka ready na siyang bumili. Maniwala kayo sa akin. If one person is negative, you need to give that person 100% of your energy. You might only give 20% to that person na willing nang bumili. Tama? So, kaya yung sinasabi nila ng automated part ng FB ads, there is a factor of how you put your offer. May factor ng offer dun eh. And may factor dun paano mo gagawin yung creatives ng Facebook ads mo. That's for another skill. And may factor din dun kung paano mo pinresent doon sa webinar mo na in-automate mo. Nakuha nyo ba? So, yung people think that, kami naka-automated na kami naka-automated yung company namin. Kayo, hindi pa traditional ba kayo? Ano ka ba? Mapa-traditional man yan, mapa-automated man yan. Kung hindi mo alam gawin yan, hindi mag-work yan. Nakuha nyo ba ako? Right? So, you need to know how to create offer. If you do it in a setup, hindi mo, pag tiningnan ko yung landing page mo, ano mapapala ko? Nakuha ba? That's one thing you need to learn. And that's a learnable skill naman. Pero people think, akala nila pag may sales funnel na sila, ibang-iba na sila. Hindi po. Lahat po hindi lang po network marketing gumagamit ng sales funnel. Okay? If it could be new in network marketing space, but it's not new to any other industry. Pero there's the same dilemma of most people who have sales funnel. Kaya yung mga sinasabi ng automated na may sales funnel. Di ba? Akala nila yun na yun. Hindi. Tapos nagtataka ka, may sales funnel naman ako, nakaano ba ito walang nagpe-pay it? Tama? And then you would still go back to the traditional na face-to-face ka or the traditional nag-zoom ka, nakikipag-usap ka, wala nang problema yun. Diba? There's nothing wrong with it until you figure it out. Nakuha ba? I hope you're learning sinasabi ko. Okay? So, ako personally, if you're gonna ask me, regardless if you do ads or if you do Zoom or face-to-face, kailangan present ka sa social media. Hindi mo kailangan maging the best. Kasi, of course, there will be people who will be better than you. There will be people who will outperform you in your company. It doesn't matter. You don't compare yourself to them. Be you. Tama? So, through your posting and through you building up your content, yung mga tao makikita ka o yung mga tao na gusto kang i-follow ka, same kayo ngayon wavelength. Kasi nakaka-relate siya doon sa mga content mo, nakaka-relate siya sa iyo mismo. Okay? Ako, yun ang pinaka-suggestion ko talaga. Lalo na ako nagsisend ka ng mga mano-mano na links and nagpo-prospecting ka talaga. But you do marketing through FB ads, yun. Yun rin yun. May trust factor pa rin yun dun.
Malaking bagay lang yun. Kailangan lang paano mo i-manage yung offer mo. I hope you're learning. Type nyo sa my comments, learning. Again, there are different degrees of somehow we interpret the word negative. Okay? So, yun. It depends. Possible you just thought about it na hindi pala siya negative. Feeling mo lang, hindi lang siya, alam mo yun, na may nangyari lang talaga along the way. Diba? Na hindi siya naka-attend sa'yo. Mga ganun. So, hindi ibig sabihin negative yun. I-reschedule mo lang siya. Okay? But if talagang negative, super negative talaga, address the issue. Pero kung talagang super, super negative talaga, na talagang alam mo yun, talagang nanggagalaiti siya sa network marketing, huwag mo nang pansinin. Ako nag-i-ignore na lang ako. Hindi ako nagbibigay ng effort dun sa tao. Negative na nga eh. Wala. Kaya sinasabi ko palagi, lalo na kung may mga negative ako na prospect. Sabi ko sa kanya, I think we have to cut this conversation. In a good way ko sinasabi. Sinasabi ko, I think we have to cut this conversation. Bakit? Kasi, wala naman tayong mabe-benefit dalawa dito. You already made up your mind na ayaw mo tong pakinggan. So, wala tayong pag-uusapan. May pag-uusapan lang tayo kung i-consider mo na pakinggan yung sasabihin ko sa'yo. Yung sinasabi ko sa prospect. And then we end the conversation. But some of them, sinasabi, sige, pakinggan ko. Sige, pakinggan ko. Yun sinasabi nila. Right? So, yun ang yun ang akin. Hindi ako mag-exert ng effort. Friends kami. Ganon. Right? So, now, another thing. Rejection. Tuloy-tuloy na rejection. Okay. May sinatawag tayo. This is a classic principle. Okay? Regardless kung ginagawa mo ito ng automated or face-to-face, whatever ang goal mo, or Zoom, or online. It's the same. It's always numbers game. It's always numbers game. What the numbers you put into the process, okay, you yield result. So it's still numbers game. So pag sinabing puro rejection, mag-ilang rejection yung pinag-uusapan natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero pag sumobra ka na siguro sa 5, 7, kailangan mo nang may adjust ka dun sa process mo. Pero ang gusto ko i-point out sa'yo, maniwala ka sa akin, basta lagay mo yung average, tuloy-tuloy mo siyang ginagawa, hindi pwedeng wala may mag-pay in. Basta tama ginagawa mo, ha? Basta tama yung ginagawa mo. Tama yung pag-approach mo sa prospect, tama yung pag-present mo, tama yung pag-close mo, tama sa pag-follow up mo. Most probably, meron mag-join kahit hindi ka pa ganun kagaling dun sa mga proseso na sinabi ko. Ngayon, mag-FB ads ka, ganun din naman. Yet, kasi hindi ako magda-dive in agad na mag-ads kung hindi ko alam kung paano talagang, kasi magagastos ka dyan eh. Tama? Ako always recommend people to really start with the traditional way of really building it. Yung talagang mag-face-to-face ka or mag-zoom ka, yung talagang ikiusap ka sa tao. Kasi matututo ka dun eh. And then, kung gusto mo mag-go sa online, sa automation, then go ka for automation. Diba? So, yan ang mentality ko dyan. Okay? So, pag tuloy-tuloy ng rejection mo, tingnan mo yung numbers. Ilan? Kasi kung usually 1:5 ba, 1:10, 1:20. Usually, pag sinasabi na, nagbe-pay in niya, pag may 10 presentations ako, meron akong isa. Okay, go. 10 presentations ka, meron kang isa. Diba? Kung titingnan mo yung ads mo, yung ganun din naman sa ads eh. Ilan ba yung nag-click mo? Ilan ba yung nag-click? Ilan ba yung na-convert nung nag-click siya? So, may kita mo ngayon doon. So, i-adjust mo siya. Diba? Kung paano. Alright. Ito ang sabi niya dito. Paano kung interested talaga yung prospect pero wala siyang puhunan? Pwede kayang pautangin? Joseph, one thing na sasabihin ko sa'yo, kahit hindi network marketing, wag na wag magpapautang. It's a basic rule in business. It's not only in network marketing. I have been in this industry for so long. And I'll tell you that. It's one reason bakit maraming relationship ang nasira. Dahil nagpinautang yung capital. Isang bagay lang naiintindihan ko sa isang tao na quality ang prospect. If that person is really, really interested, and if that person is someone that you wanted to work with in your business, then, maghahanap ng paraan yan. Okay? Ngayon, ito yung isang bagay na gusto kong i-suggest. Ito suggestion ko sa'yo. Kung pauutangin mo siya, dapat yung products, kung may product o service, dapat sa'yo yung product o service. Huwag mong ibibigay doon sa tao. Ulitin ko ulit. Kung pinautang mo siya, dapat nasa sa'yo yung product o service. Kung ano man yung product ninyo. Right? Pero kung wala kasing product, kung service-based kasi yung sign up, medyo mahirap yon. Yung wala ka matatanggap na valuable goods, alam mo yung service lang or subscription, medyo challenge kasi wala ka matatanggap dun eh. Pero personally sa akin, yun ang gagawin ko. Okay? Another thing, kung papautangin mo yung tao, itanggal mo na sa isip mo na magbabayad siya. Maniwala ka sa akin. Again,
This is in my personal experience ko. I've been a network marketer for 1 decade already. Kung lahat ng diskarte, not nagawa ko na lahat ng diskarte. If there's one thing that I really regret in my building my business, pinapautok ko yung mga tao na akala ko willing. Yun lang. Yun, experience ko yun. Ngayon, gusto mo siya i-try, wala namang problema. Dati may mga experience pa kami, mga kasulatan pa kami, hindi na nag-work eh. Nagsisira lang talaga yung relationship eh. No, kung gusto niya, edi gawin mo lang siyang pwede siya munang umattend ng training ninyo, ganun. Para lang ma-educate siya. Tsaka pag-usapan niyo ano yung mga ways mo para siya mag-come up. Pero kailangan siya muna talaga mag-come up ng capital. Siya talaga magka-come up ng capital. Again, kung yung tao, hindi niya mahanapan ng paraan yung capital ng company mo, how do you think i-endure niya yung proseso ng negosyo? Nakuha, ulitin ko ulit kung yung person, hindi siya willing mag-effort sa paghahanap ng capital, much more yung proseso ng negosyo. Mafo-frustrate ka lang, maniwala ka sa akin. Right people and winners, ang mga winners yan, marunong maghanap ng paraan yan. Okay? Marunong maghanap ng paraan yan. Lahat ng mga winners, people who has a winning mentality, they find ways to do it. Right? But people who just wanted, alam mo positive yan eh. Ibig sabihin nito, Joseph, in a way naman, kung titingnan natin tong tanong, ibig sabihin, maging maganda yung presentation mo. Kasi naging interesado yung tao eh. Tama? Hindi wala nga lang siyang pang-start. Pero, kung wala siyang pang-start, at saka willing siya, mahanapan naman ng paraan lahat yan eh. Kasi people need to understand na yung sinimulan mo sa network marketing, kahit nahanapan mo ng paraan yan, business pa rin naman yan eh. At saka imagine niyo wala ka pa rin, hindi pa rin ganun kalaki yung talo mo eh. Well, unless kung super laking package yung nilabas mo. Like, I remember one time, nakausap ko, 500,000 yung nilabas na. Pamira, sabi ko, ang daming products, 500,000. Hindi naman ganun. But basically, let's talk about the basics na ng package ng mga kumpanya. Hindi ganun kalaki. At saka imagine mo, yung payment mo dyan, isang beses lang. Hindi yung tipo ng tulad ng mga traditional business, na pag nag-start ka ng traditional business, so may pwesto ka, may tao ka, may mga over expenses ka, may operational expenses ka. Tama ba? So yun yung isang bagay na realize ko dyan. Okay? Find better people and you don't need to stick yourself into these people na wala. And malay mo, magbago yung takbo ng buhay nila. Ako, may mga ganun ako. Na-remember ko one time, no? Nung pinresentahan ko siya, wala talaga siyang pera kasi, nurse siya dito sa local hospital namin sa lugar namin. So, mababa talaga yung ano niya. Ngayon, after 5 years, nakausap ko ulit siya. Nung 5th year na, nakapag-abroad na pala siya. Nurse to. Pay-in yun. Pinakamalaking package namin. Diba? So, anong gusto ko i-emphasize? Another one. Ang gusto ko i-emphasize pa is, hindi man siya mag-sign up ngayon, hindi ibig sabihin hindi siya mag-sign up. The mere fact na nang-interesado yan, nag-spark mo yung hope sa kanya. May hope siya. So, i-guide mo lang siya. Kaya nga may follow-up 4 to 6 exposure Tama? By the way, yung mga automated na sinasabi nilang presentation, sa mga automated part, paano nagpa-follow up? May tactic yan kung paano ako nagpa-follow up. Tama? Kaya minsan, yung iba, naka-sales funnel, hindi lang kung paano gagawin ko. Anong gagawin ko after nito? Kasi may follow-up Lahat po kayo na negosyo may follow-up. Hindi lang sa network marketing. Okay? So, yun lang naman. Okay? I hope you're learning, no? Type your learning sa may comment ka natututo kayo sinasabi ko. Okay. So, yan. Yan lang naman yung gusto kong i-emphasize dito, no? Kung negative, at saka, if the person is negative, and if the person, if you experience a series of rejection. Right? So, yun lang naman for me. No? I hope pinatutunan kayo. For those people na nakikinig right now, and you feel like you wanted to learn more. Okay? Again, this is an advertisement. Meron akong course na ginawa. This is the Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Nilagay ko dito lahat ng tactics at strategy na nilagay ko na kailangan ko matutunan. Right? Meron nagtanong sa akin kanina, sabi niya sa akin, ano daw yung credentials ko? Right? Guys, ayoko kasi nagyayabang sa totoo lang. Sa totoo lang, ayoko lang kasi magyabang kasi I wanted value giving ako right now. No? So, ganito na lang yung deal natin. Kasi kahit anong credentials, kahit pakitaan kita ng masasakyan, bahay and all, I'll never convince you. Specifically if you don't know me. Pero ito yung gusto kong deal sa'yo. Get the course, pay the registration fee, consume the course in the next 7 days.
before the 7th day or after the 7th day or even before or on the 7th day, kung feeling mo talagang wala kang napala doon sa course, sabihan mo lang ako, babalik ko sa iyo yung capital mo o babalik ko sa iyo yung fee. No questions asked. That is the only way for me to ensure na talagang may value yung nakuha mo. Nakuha? Kasi kung hinanapin mo kung ano ba yung naparating ko sa network marketing business ko, marami na ako narating dito. Maniwala kayo sa akin. Pero hindi kita mako-convince kung sinabi ko marami narating ko eh. Ang gusto kong i-convince sa'yo, yung matututunan mo dun sa course. So, kung kapag pumunta ka dun sa course at nakita mo na, ay, okay pala, no? Or nakita mo, ay, wala, pareho lang naman ito, mga ganun. Edi, balik ko yung pera mo. Pero kung nakita mo value, winner ka. Pero kung nakita mo lang value, wala ka rin talo kasi babalik ko yung capital mo sa'yo. Okay? Yun na naman for me. Merong link dyan. Click mo yung link dyan para at least makita mo kung how this will help you. You guys are all amazing. Maraming salamat, John Michael Chu. And thank you for those who are watching. I hope you find value into this. Sino sa inyo gusto na mga ganitong content, message mo lang dito ako or send mo lang dito sa my comment. I hope you find more contents like this. You guys are all amazing. Bye-bye.